Mga binibini at ginoo, ang kalangitan ng Europa sa pagpasok ng taong 2026 ay hindi na lamang isang malawak na asul na espasyo para sa komersyal na paglalakbay, kundi isa na itong lona ng tensyon at nagbabantang tunggalian na umabot na sa pinakamataas na antas ng panganib sa buong mundo. Sa mga sandaling ito, ang bawat paggalaw ng mga radar sa silangang bahagi ng kontinente ay nakatutok sa isang serye ng mga mabilis at tago na anino na bumabaybay sa hangganan ng Hilagang Atlantikong Kasunduan sa organisasyon o NATO. Ito ang mga Su-57, ang pinaka-advance na panlabang sasakyang panghimpapawid ng Rusya, na muling nagpapakita ng kanilang presensya sa isang paraan na hindi pa nakikita sa mga nakaraang taon. Ang paglapit ng mga makinang ito sa critical na airspace ng kanluran ay hindi lamang isang karaniwang pagsasanay kundi isang malinaw at matapang na hamon sa estratehikong pasensya ng mga makapangyarihang bansa sa mundo. Ang kasalukuyang sitwasyon sa pagitan ng silangan at kanluran ay mabilis na nagbabago mula sa isang diplomatikong bangayan tungo sa isang direktang pagsubok sa kakayahan ng bawat panig na ipagtanggol ang kanilang teritoryo nang hindi nagpapasimula ng isang ganap na digmaang pandaigdig. Sa silangang harapan ng NATO, ang bawat lipad na mga jet ng Rusya ay nagsisilbing isang mensahe na ang balanse ng kapangyarihan ay maaaring umuungos na sa pabor ng Moscow. Habang ang Ukraine ay patuloy na nagdurusa sa ilalim ng mabigat at matagal na presyong militar mula sa Kremlin, ang mga kaalyado sa kanluran ay nahaharap sa isang masalimuot na suliranin. Ang hamon ay kung paano mapapanatili ang kredibilidad ng kanilang pananakot nang hindi tuluyang nahuhulog sa isang madugong komprontasyon na walang katiyakan ang katapusan. Ang pundasyon ng seguridad sa Europa ay kasalukuyang nakasalalay sa isang napakanipis na linya ng kalkulasyon at teknolohikal na kompetisyon. Sa kabila ng mga ulat na ang Estados Unidos at ang kanilang mga kasosyo ay nagbubuhos ng dambuhalang pondo para sa mga susunod na henerasyon ng mga sasakyang panghimpapawid, ang realidad sa larangan ay nagpapakita ng isang nakababahalang pagkakaiba. Ang mabagal na pag-usad ng mga proyekto sa kanluran na sinabayan pa ng mga isyong teknikal at budget na lumampas na sa orihinal na pagtatansya ay naglalagay sa NATO sa isang posisyon ng pansamantalang kahinaan. Ang mga problema sa produksyon at ang pagkaantala ng mga bagong kagamitan ay nagbubukas ng isang bintana ng pagkakataon na tila mabilis na sinasamantala ng Rusya. Habang ang Washington ay abala sa pag-aayos ng mga glitches sa kanilang mga sistema, ang Moscow ay nagpapakita ng isang matatag at tuloy-tuloy na pagdaragdag ng mga makabagong fighter jets sa kanilang arsenal, na nagpapahiwatig na ang kanilang industriya ng depensa ay matagumpay na nakasabay sa kabila ng mahigpit na mga parusang pang-ekonomiya mula sa buong mundo. Ang kakayahan ng Rusya na mapanatili ang produksyon ng Su-57 na binansagan ng NATO bilang felon ay isang mahalagang bahagi ng kanilang estratehikong propaganda at tunay na lakas militar. Ipinapakita nito na ang Moscow ay may sapat na lalim sa kanilang teknolohikal na base upang makabuo ng mga komplikadong makina sa gitna ng banta ng isolasyon. Ito ay isang direktang sagot sa mga mithiin ng Ukraine na bumuo ng isang modernong puwersang panghimpapawid sa pamamagitan ng pag-asa sa mga kagamitang galing sa kanluran. Ang plano ng Kiev na umasa sa mga donasyon at pagbili ng mga dayuhang jet ay tinitingnan ng maraming eksperto bilang isang mapanganib na landas pagdating sa aspeto ng pinansyal at lohika. Ang kasalukuyang labanan sa himpapawid ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang may pinakamabilis na eroplano, kundi tungkol sa kung sinong bansa ang may pinakamahabang pasensya at kakayahang panindigan ang gastos ng isang mahabang tunggalian. Dito pumapasok ang katanungan kung bakit pinipili ng Rusya na ilagay ang kanilang mga pinakamahusay na kagamitan sa unahan ng labanan sa puntong ito. Ang pagpapakita ng Su-57 sa mga hangganan ng NATO ay maaaring ituring na isang senyales ng kumpiyansa ng Kremlin. Naniniwala ang Moscow na ang timbangan ng kapangyarihan sa himpapawid ay nagsisimula ng kumiling sa kanilang panig kahit na patuloy ang pagmamalaki ng kanluran sa kanilang mga teknolohikal na bentahe. Habang ang mga bansa sa kanluran ay nalulunod sa mga debate tungkol sa pondo, iskedyul ng paghahatid, at mga pamantayang teknikal, ang Rusya ay tahimik na bumubuo ng isang mapagpasyang bentahe na maaaring magpabago sa kapalaran ng anumang hinaharap na labanan.
Ang bawat sandali ng pag-aalinlangan sa panig ng NATO ay nagsisilbing dagdag na oras para sa Rusya na patatagin ang kanilang kontrol sa estratehikong kalawakan. Upang tunay na maunawaan ang bigat ng sitwasyong ito, kailangang tingnan ang lumalalang tensyon sa geopolitika at ang ebolusyon ng digmaan sa himpapawid. Ang bawat araw na lumilipas ay nagdadala ng mas mataas na antas ng panganib kung saan ang bawat bansa ay nag-aagawan sa bawat maliit na bentahe. Sa harap ng mga pagkalugi ng Ukraine sa labanan, ang mga kasapi ng NATO na may higit na mapagkukunan ay nasa ilalim ng matinding pressure na manatiling mapagbantay. Ang anumang pagkakamali sa paghatol o sa operasyon ay maaaring magsimula ng isang domino effect na magpapahina sa buong alyansa. Ang pahayag ni Jens Stoltenberg, ang dating pangkalahatang kalihim ng NATO, na ang Rusya ang pinakamalaki at pinakadirektang banta sa kapayapaan at seguridad ng mga miyembro ng alyansa, ay nananatiling isang gabay sa mga pulisiya ng kanluran. Gayunpaman, ang tanong ay nananatili. Sapat ba ang mga hakbang na ito upang takpan ang mga butas sa loob ng kanilang sariling sistema? Isang malinaw na halimbawa ng mga panloob na hamon ng kanluran ay ang pagpasok sa serbisyo ng mga bagong F-35 jet na kulang sa kagamitang radar dahil sa mga teknikal na issue. Ito ay isang seryosong patunay ng pagmamadali at ang mga panganib sa supply chain ng Estados Unidos. Ang mga ganitong problema ay nagiging sanhi upang ang mga itinuturing na super armas ay maging mga pasanin sa gitna ng labanan sa halip na maging solusyon. Habang ang bagong radar na AN/APG-85 ay nahaharap sa malubhang pagkaantala, ang ilang mga eroplano ay kailangang lagyan ng mga pansamantalang pabigat at suporta upang mapanatili ang kanilang balanse. Ito ay isang kabalintunaan sa harap ng ambisyosong plano ng Amerika na magkaroon ng hindi bababa sa 106 na B-21 stealth bombers at 185 unit ng ika-6 na henerasyong fighter jet na F-47. Bagamat kahanga-hanga ang mga numerong ito, ang kanilang pagpapatupad ay nakatali sa dambuhalang badyet at mahabang panahon, habang ang kanilang mga katunggali tulad ng Rusya ay mabilis na naglalabas ng mga produkto na may mas mababang gastos ngunit may mataas na bisa. Ang kaba sa panig ng kanluran ay lalong lumalalim dahil sa bilis ng pag-unlad ng armada ng Rusya. Ang pagdaragdag ng mga bagong unit ng Su-57 ay hindi lamang nagpapalakas sa kanilang kakayahan kundi nagsisilbi ring isang hamon sa moral ng NATO. Ayon sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa sa internasyonal na seguridad, ang pagpapalakas ng Rusya sa kanilang mga makabagong eroplano tulad ng Su-57 at Su-35 ay nagpapakita ng kanilang kamangha-manghang kakayahan na mag-adjust sa realidad ng modernong digmaan. Sa kabila ng mga limitasyon sa produksyon na dulot ng mga parusa, tila nagagawa pa rin ng Moscow na manatiling nangunguna sa pamamagitan ng matinding determinasyon at paggamit ng mga lokal na inobasyon. Ito ang bunga ng isang estratehikong desisyon na unahin ang dami at pagiging praktikal sa gitna ng matinding pressure. Ang pagpasok sa loob ng mga higanteng pasilidad ng United Aircraft Corporation ng Rusya ay makikita ang bunga ng kanilang pagsisikap. Dito, ang bawat Su-57 ay binubuo bilang isang obra maestra ng inhenyeriya na naglalayong baguhin ang pandaigdigang balanse ng kapangyarihan. Hindi lamang ito tungkol sa lakas ng apoy, kundi tungkol sa katatagan ng industriya ng Rusya sa harap ng pandaigdigang krisis sa ekonomiya. Ang sasakyang ito ay naging simbolo ng pagpapatuloy ng kapangyarihang militar ng Moscow, isang patunay na ang mga hakbang ng kanluran upang pahinain sila ay tila naging mitsa pa ng mas malalim na pagbabago sa loob ng kanilang sariling bakuran. Sa halip na bumagsak, ang industriya ng depensa ng Rusya ay tila mas lalo pang sumigla at naging mapanlikha. Binigyang diin ni Pangulong Vladimir Putin na ang Su-57 ang pinakamahusay na eroplano sa buong mundo sa kasalukuyan, base sa lahat ng mga katangian nito sa operasyon at sandata. Ang ganitong antas ng tiwala mula sa pinakamataas na pinuno ng bansa ay nagpapakita ng malaking taya ng Moscow sa platapormang ito. Ang pinakahuling paghahatid ng mga bagong unit sa Ministry ng Depensa ng Rusya ay isang mahalagang kaganapan na nagpapatunay na ang kanilang supply chain ay nananatiling matatag. Sa pagtaya sa simula ng taong 2026, mayroon ng humigit kumulang 30 hanggang 32 unit ng Su-57 sa kanilang aktibong serbisyo.
Bagamat tila maliit ang bilang na ito kumpara sa libu-libong jet ng NATO, ang bawat isa sa mga makinang ito ay idinisenyo upang maging isang force multiplier na kayang bumuwag sa mga komplikadong estratehiya ng depensa. Ang pagkaantala ng mga paghahatid noong nakaraang taon ay hindi palatanda ng kahinaan, kundi bunga ng isang mas malawak na programa ng modernisasyon upang matiyak na ang mga unit na ilalabas sa taong 2026 ay may mas mataas na antas ng kakayahan. Hindi ito isang simpleng usapin ng lohika, kundi isang deklarasyon ng malawakang produksyon. Ang matatag na bilis ng pagbuo ng mga sasakyang ito ay nagpilit sa mga tagaplano ng NATO na muling suriin ang kanilang mga depensa. Ang bawat bagong eroplano na lumalabas sa pagawaan ay nagiging isang bagong variable na nagpapagulo sa mga modelo ng kunwa-kunwariang digmaan o war simulations ng kanluran. Ang paghahatid na ito ay itinuturing na isang estratehikong punto ng pagbabago na naglalayong palakasin ang deterrence o pananakot laban sa NATO habang nagpapatuloy ang tensyon sa Ukraine. Ang mga bagong unit ng Su-57 ay hindi lamang basta mga karagdagang eroplano. Ang mga ito ay nasa loob ng tinatawag na bagong teknikal na kompigurasyon na sa mata ng mga militar na analista ay nangangahulugan ng isang superior na ebolusyon. Bago ang mga ito ay tuluyang i-deploy sa mga aktibong base, ang bawat isa ay sumailalim sa mga pagsusulit sa ilalim ng matinding kondisyon sa pagawaan upang patunayan na ang teknolohiya ng Rusya ay hindi lamang kapantay, kundi sa maraming aspeto ay nakahihigit pa sa kanluran. Ang kanilang bentahe ay ang bilis ng paglalapat ng mga bagong inobasyon nang hindi nahahadlangan ng masyadong mahigpit na mga pamantayan sa kaligtasan na karaniwang nagpapabagal sa pag-unlad sa Estados Unidos o Europa. Dito lumilitaw ang diskusyon kung ang pagiging flexible ng Rusya ay isang mas mahalagang estratehikong bentahe kaysa sa teknikal na perpeksyon na pilit na hinahabol ng kanluran. Ang lihim sa likod ng pagiging espesyal ng mga bagong batch ng Su-57 ay matatagpuan sa kanilang utak at gulugod. Ang mga pag-upgrade ay hindi lamang panlabas kundi radikal na binago ang paraan ng kanilang pagkilos. Ang bagong sistemang elektroniko at mga integradong armas ay ginawa upang ang Su-57 ay maging isang mas matalinong plataporma na kayang makipagsabayan sa mga masalimuot na kapaligiran ng electronic warfare na madalas ay hindi na kaya ng mga mas lumang modelo. Sa loob ng modernong sabungan nito, ang mga piloto ng Rusya ay tinutulungan na ngayon ng artificial intelligence o artificial na katalinuhan na nagsisilbing isang electronic co-pilot. Ang sistemang ito ay hindi lamang suporta, kaya nitong hulaan ang galaw ng kalaban base sa mga datos na natatanggap sa real-time, na lubos na nagpapababa sa posibilidad ng pagkakamali ng tao sa gitna ng matinding labanan sa himpapawid. Ang kakayahang magproseso ng milyon-milyong piraso ng impormasyon mula sa mga sensor sa loob lamang ng isang saglit, ang pagpili sa mga pinakamahalagang datos at ang pagbibigay ng pinakamainam na solusyon sa labanan ang naghihiwalay sa Su-57 mula sa mga sistema ng kanluran na madalas batikusin dahil sa pagiging masyadong komplikado at madaling mahak. Ang pinakamalaking bentahe nito ay ang pagbawas sa pasanin ng piloto na nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na tumutok sa estratehiya sa halip na sa pamamahala ng sistema. Ito ay isang hakbang na maaaring magpabago sa paraan ng pagsasanay ng mga piloto sa hinaharap. Bukod dito, ang pag-upgrade sa kanilang arsenal ay nagbigay daan upang ang Su-57 ay makapaglunsad ng mga hypersonic missiles at precision-guided munitions mula sa loob ng kanilang mga internal base, isang katangian na nagpapanatili sa kanilang pagiging tago o stealth habang naglulunsad ng mga mapanirang atake. Ang kakayahan ng Su-57 na magdala ng kargada na aabot sa 10 tonelada habang ang sarili nitong timbang kapag walang laman ay nasa 18,500 kilo lamang ay isang teknikal na tagumpay na nagbibigay dito ng bentahe sa aspeto ng lakas at liksi. Ang kabuuang timbang nito sa oras ng paglipad na maaaring umabot sa 35,000 kilo ay hindi nakahahadlang sa pagiging isang shadow o anino nito sa radar. Sa pamamagitan ng pagtatago ng mga armas sa loob ng katawan nito, napananatili ng Su-57 ang napakababang tsansa na makita ng mga radar ng kalaban habang nagagawa nitong magpakawala ng mga mapanirang atake nang hindi nalalaman ang pinagmulan nito. Ang estratehiyang ito
ay nagdudulot ng matinding sakit ng ulo sa mga sistema ng depensang panghimpapawid ng NATO na kailangang humanap ng paraan upang kontrahin ang isang kalaban na halos hindi nakikita. Maaaring ituring ang Su-57 bilang isang tago na mga ngaso sa araw at isang dambuhalang plataporma para sa pag-atake sa lupa sa gabi. Isang kakayahan na nagpapakita ng pagiging versatile nito kumpara sa mga eroplano ng kanluran na madalas ay limitado ang disenyo sa isang partikular na tungkulin lamang. Ang disenyo ng Su-57 ay hindi lamang ginawa upang tapatan ang F-22 o F-35 ng Amerika, kundi upang higitan ang mga ito sa isang senaryo ng malawakang digmaan. Sa mga ganitong sitwasyon, ang kombinasyon ng pagiging tago at ang kakayahang mabuhay sa ilalim ng matinding apoy ay nagiging mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Bilang isang multi-purpose aircraft, ang Su-57 na tinatawag ding Felon ay nagtataglay ng bilis na aabot sa Mach 2 na nagbibigay dito ng napakataas na antas ng mobilidad at tago na katangian. Ang mga elementong ito ay lumilikha ng isang kabuuan na mahirap hulaan para sa mga katunggali nito. Sa abot na 3,500 kilometro sa bilis na mas mababa sa tunog at 1,500 kilometro sa bilis na hypersonic, ang eroplanong ito ay kayang mag-operate sa malalayong distansya nang hindi nangangailangan ng madalas na pag-refuel. Ang pinakamalaking bentahe ng Su-57 ay matatagpuan sa revolusyonaryong disenyo ng aerodynamic nito. Una sa lahat ay ang sistema ng three-dimensional thrust vectoring na nagpapahintulot sa eroplano na magsagawa ng mga maniobra na tila lumalabag sa mga batas ng pisika. Ang kakayahang ito ay napakahalaga sa mga malapitang labanan o dogfight kung saan ang pagkapanalo ay nakasalalay sa kung sino ang mas mabilis na makakaikot sa likuran ng kalaban. Ito ang itinuturing na kahinaan ng mga stealth aircraft ng kanluran na labis na umaasa sa labanan mula sa malayo at madaling malagay sa panganib sa mga hindi inaasahang sitwasyon kung saan ang teknolohiya ay hindi kayang palitan ng husay ng piloto sa pagmamaniobra. Gayunpaman, ang Su-57 ay hindi nakakulong sa malapitang labanan. Pinalalawak nito ang kakayahan sa iba pang larangan na nagpapayaman sa papel nito sa loob ng sistemang militar ng Rusya. Kasunod nito ay ang sistemang radar na Active Electronically Scanned Array o AESA na nakalagay sa ilong at sa gilid ng katawan ng eroplano. Ang sistemang ito ay nagbibigay ng 360 degree na pananaw na tinitiyak na walang anumang banta ang makakalusot sa paningin nito. Isa itong katangiang nakahihigit sa mga tradisyonal na radar at may kakayahang makakita ng mga target sa mas malalayong distansya kahit sa ilalim ng pinakamasamang kondisyon ng panahon. Salamat sa N036 na Bielka antenna array na may mga karagdagang sensor sa gilid at sa pakpak. Ang malinaw na layunin nito ay ang ubusin ang superioridad sa himpapawid ng kalaban, wasakin ang mga infrastruktura ng depensa sa lupa na may mahigpit na proteksyon, at kung kinakailangan ay palubugin ang mga carrier ng barko gamit ang mga radar at mga missile na gaya ng R-37M, isang uri ng armas na wala pang katumbas na lakas sa panig ng kanluran. Ang presensya ng Su-57 ay nagpilit sa mga fleet ng hukbong dagat na muling pag-isipan ang kanilang mga estratehiya sa pag-deploy. Ang kakayahan nitong burahin ang isang target bago pa man malaman ng target na sila ay tinutugis ay isang nakakatakot na realidad. Kung pagsasamahin ang teknolohiyang stealth at ang sukdulang kakayahan sa pagmamaniobra, lumilitaw ang katanungan kung ang mga ika-4 na henerasyong fighter jet ng kanluran ay makatatagal ng higit sa ilang minuto sa himpapawid na pinamamahaya ng Su-57. Ang tanong na ito ay hindi lamang isang teorya kundi isang matalim na babala para sa NATO dahil napatunayan na ng kasaysayan na ang teknolohikal na bentahe ay hindi palaging garantiya ng tagumpay, lalo na kapag nahaharap sa isang kalaban na may kakayahang mabilis na mag-adjust at may kapasidad para sa malawakang produksyon gaya ng Rusya sa kasalukuyan. Sa gitna ng mabilis na pag-unlad na ito ng teknolohiya ng Rusya, ang mga tinig mula sa Kiev ay nagiging mas ambisyoso at matapang. Gayunpaman, marami ang nagtatanong kung ang mga planong ito ay nakabase sa realidad o isa lamang itong paraan ng politikal na panghihikayat.
Kamakailan lamang ay ipinahayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ang hangarin ng Ukraine na magkaroon ng kabuuang 250 modernong fighter jets. Kasama sa bilang na ito ang 150 unit ng Saab Gripen mula sa Sweden at 100 unit ng Rafale mula sa Pransya. Bagamat ang numerong ito ay tila nakamamangha sa pandinig, nagpapakita ito ng kakulangan sa pagiging praktikal sa gitna ng kasalukuyang kalagayang pang-ekonomiya at militar ng Ukraine. Ang tinantyang gastos para sa mga eroplanong ito pa lamang ay aabot na sa 50 hanggang 60 bilyong euro, isang halaga na napakabigat para sa isang bansang umaasa sa tulong mula sa labas. Binigyang diin ni Zelensky na ang layunin ng isang armada na may 250 bagong eroplano ay ang hinaharap ng kanilang bansa. Ang pahayag na ito ay hindi lamang sumasalamin sa kanilang ambisyon kundi sa kanilang matinding pag-asa sa mga negosasyon sa Sweden, Pransya at Estados Unidos. Bagamat may mga ulat na ang Rafale ay bahagi na ng mga plano para sa hinaharap na puwersang panghimpapawid ng Ukraine, ang lahat ng ito ay nananatili pa rin sa antas ng intensyon at wala pang konkretong kasunduan sa paghahatid. Sa pananaw ng maraming eksperto sa militar, ang mga planong ito ay nagdudulot ng seryosong pagdududa dahil nangangailangan ito ng dambuhalang mapagkukunan at maaaring maging sanhi ng pagkakawatak-watak ng pokus ng kanilang mga sundalo na kasalukuyan ng pagod sa mahabang labanan. Ang panganib ay baka mas mapagtuunan ng pansin ang mga pangmatagalang pangarap kaysa sa mga kagyat na pangangailangan sa larangan ng digmaan. May mga babala na rin mula sa mga internasyonal na pahayagan tungkol sa mga hamon sa lohika at industriya na kakaharapin ng Ukraine. Kung ihahambing ang kanilang hiling sa tunay na lakas ng mga malalaking bansa sa Europa, makikita ang malaking agwat. Halimbawa ang Pransya, na itinuturing na isa sa mga pinakamalakas na kapangyarihang militar sa NATO, ay nagpapatakbo lamang ng humigit kumulang 235 fighter jets na binubuo ng Mirage 2000 at Rafale. Ang bilang na ito ay binuo sa loob ng maraming dekada na may kumpletong sistema ng suporta. Ang Alemanya naman ay mayroong humigit kumulang 226 na unit ng Eurofighter at Tornado, habang ang United Kingdom ay nagmamay-ari lamang ng 159 na unit ng Eurofighter at F-35. Ang mga puwersang ito ay napanatili sa pamamagitan ng matatag na badyet at isang maayos na pandaigdigang supply chain. Sa harap ng katotohanan ito, ang hangarin ng Ukraine na magkaroon ng 250 eroplano ay tila isang pagtatangka na bumuo ng isang puwersang panghimpapawid na mas malaki at mas malakas kaysa sa United Kingdom o Alemanya sa loob lamang ng isang gabi. Ito ay isang layunin na hindi lamang mahirap abutin kundi may panganib na maging isang malaking pasanin sa pondo ng bansa, lalo na't sila ay nasa gitna ng isang mahabang tunggalian at lubos na nakadepende sa dayuhang tulong. Ang digmaan sa himpapawid ay hindi lamang tungkol sa dami ng eroplanong nakaparada sa mga runway, kundi tungkol sa koordinasyon at pangkalahatang pagiging epektibo ng buong sistema. Ang pagmamay-ari ng gayong karaming eroplano ay mangangailangan ng isang ekosistema na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar at mga pilotong sinanay ng maigi sa loob ng maraming taon. Isang proseso ito na imposibleng matapos ng Ukraine ng mabilis dahil sa kawalan ng mga infrastruktura para sa aerial refueling, mga eroplanong nagbibigay ng maagang babala o early warning at libu-libong mga missile na kailangan para sa bawat misyon. Maging ang gastos sa pagpapanatili ng isang oras lamang na paglipad ng Rafale ay umaabot na sa 10,000 dolyar, isang numero na kayang ubusin ang pambansang budget ng Ukraine kung walang tuloy-tuloy na suporta mula sa kanluran. Bagamat nangako si Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya ng mas malalim na kooperasyon sa pagitan ng mga industriya ng depensa ng dalawang bansa, ipinapakita nito ang pagiging masalimuot ng paghahalo ng iba't ibang teknolohiya sa iisang puwersa. Para sa Ukraine, ang pagpapatakbo ng dalawang magkaibang klase ng eroplano gaya ng Gripen at Rafale ng sabay-sabay ay isang bangungot sa lohika na malapit na sa pagiging imposible. Ang pagkakaiba sa mga piyesa, kagamitan sa pag-aayos, at ang kailangang pagsasanay para sa mga mekaniko at piloto ay maaaring magresulta sa pag-aaksaya ng oras at pagbaba ng kalidad ng labanan sa halip na palakasin ito. Ang Gripen E ay may kakayahang lumipad ng hanggang 4,000 kilometro gamit ang radar na AESA Raven E05,
habang ang Rafale naman ay umaabot sa bilis na Mach 1.8 at may layong 3,700 kilometro. Bagamat parehong mahusay, ang pagpapanatili sa kanila ay nangangailangan ng magkaibang mundo ng suporta. Ang mga kasunduan at intensyon na nilagdaan ng Sweden at Ukraine para sa posibleng paghahatid ng 100 hanggang 150 eroplano ay isang mahalagang hakbang, ngunit binibigyang diin din ito ang matinding hamon sa oras at mapagkukunan na kailangang lampasan. Ang lahat ng ito ay nagaganap habang ang Rusya ay patuloy na nagpapalakas ng kanilang posisyon sa himpapawid, na nagbibigay ng kaunting espasyo para sa anumang pagkakamali sa panig ng Ukraine at ng mga kaalyado nito. Ang pangarap ng Ukraine na magkaroon ng isang malakas at modernong puwersang panghimpapawid ay hindi lamang usapin ng pagbili o pagtanggap ng mga sopistikadong makina mula sa kanluran. Sa likod ng bawat makinang ito ay isang dambuhalang bundok ng mga hamon sa aspeto ng infrastruktura at pagsasanay na hindi maaaring baliwalain. Ang pagpasok ng 250 fighter jets sa kanilang arsenal ay nangangailangan ng higit pa sa mga runway at hangar. Kinakailangan nito ang isang buong sistema ng suporta na sa kasalukuyan ay hindi pa sapat ang pundasyon sa loob ng Ukraine. Ang bawat pilotong lilipad sa mga eroplanong ito ay nangangailangan ng maraming taon ng masinsinang pagsasanay upang makuha ang buong potensyal ng mga makabagong avionics at sistema ng armas. Hindi ito isang kasanayan na matututunan sa loob lamang ng ilang buwan, lalo na kung ang pag-uusapan ay ang paglipat mula sa mga lumang teknolohiya ng Sobyet patungo sa mga komplikadong digital na sistema ng mga bansang kasapi sa Hilagang Atlantikong kasunduan sa organisasyon. Bukod sa pagsasanay ng mga piloto, ang pagsasanay sa mga mekaniko at technical staff ay isa pang malaking balakid. Ang bawat oras ng operasyon ng isang modernong jet gaya ng Rafale o Gripen ay nangangailangan ng 10 hanggang 20 oras ng pagpapanatili sa lupa. Ang mga kasangkapang kailangan para sa pag-aayos, ang mga software update, at ang pag-calibrate ng mga sensitibong sensor ay nangangailangan ng isang antas ng teknikal na kadalubhasaan na kasalukuyang kulang sa bansa dahil sa matagal na pagkapako sa lumang kagamitan. Kung walang sapat na mga tekniko, ang mga mamahaling eroplanong ito ay maaaring maging mga dekorasyon lamang sa lupa sa halip na maging mga sandata sa himpapawid. Ang kakulangan sa mga tanker aircraft para sa aerial refueling at mga Airborne Early Warning and Control System o AWACS ay lalong nagpapahina sa kakayahan ng Ukraine na gamitin ang mahabang layo ng lipad ng mga eroplanong ito. Ang isang modernong puwersang panghimpapawid ay isang sistema ng mga magkakaugnay na bahagi at kung ang isang bahagi ay wala, ang buong sistema ay hindi gagana ng maayos. Ang usapin ng pondo ay isa ring aspeto na nagbibigay ng matinding presyon sa pamahalaan sa Kyiv. Ang tinantyang 60 bilyong euro para sa pagbili ng mga eroplanong ito ay ang simula lamang. Ang gasto sa operasyon at pagpapanatili sa loob ng 10 hanggang 20 taon ay maaaring umabot sa 3 hanggang 4 na beses ng presyo ng pagbili. Para sa isang bansa na ang ekonomiya ay nakadepende sa tulong pinansyal mula sa ibang bansa, ang ganitong kalaking pangako ay maaaring ituring na isang estratehikong sugal. Ang tanong ng marami ay kung ito ba ay isang matalinong hakbang para sa pangmatagalang seguridad o isa lamang paraan upang hingin ang mas malaking suporta mula sa kanluran sa ilalim ng balabal ng modernisasyon. Habang ang Ukraine ay abala sa pagbuo ng pangarap na ito, ang Rusya naman ay patuloy na nagpapalakas ng kanilang mga lokal na industriya na nagbibigay sa kanila ng bentahe sa aspeto ng pagiging sustainableng militar. Ang realidad na kinakaharap ng Europa sa taong 2026 ay isang pagpapakita ng isang bagong kaayusan sa seguridad sa buong mundo. Ang matapang na pagpapakitang gilas ng Rusya sa pamamagitan ng kanilang Su-57 ay isang mensahe hindi lamang para sa Ukraine kundi para sa buong alyansa ng NATO. Ipinapakita nito na sa kabila ng lahat ng mga parusang ipinataw sa kanila, napanatili ng Moscow ang kanilang kakayahan sa inobasyon at produksyon ng mga kagamitang militar na kayang makipagsabayan sa pinakamahusay na kagamitan ng kanluran. Ang kakayahang ito na mag-adjust sa ilalim ng matinding pressure ay isang mahalagang leksyon para sa mga bansang umaasa lamang sa mga pandaigdigang supply chain. Ang pagkakaroon ng sariling kakayahan sa industriya ng depensa ay napatunayang isang kritikal na aspeto ng pambansang soberanya.
Sa kabilang banda, ang mga hamon na kinakaharap ng Estados Unidos sa kanilang mga programa para sa mga fighter jet ay nagpapakita ng mga limitasyon ng labis na pagtitiwala sa napakakomplikadong teknolohiya. Ang mga pag-aantala sa radar na AN/APG-85 at ang mga isyu sa produksyon ng F-35 ay nagpapatunay na kahit ang pinakamayamang bansa sa mundo ay hindi ligtas sa mga problema ng supply chain at mga teknikal na aberya. Ang pagmamadali na ipasok sa serbisyo ang mga kagamitang hindi pa lubos na handa ay nagdudulot lamang ng mas malaking panganib para sa mga tropa sa larangan. Ang balanse sa pagitan ng teknolohikal na kahusayan at ang bilis ng pag-deploy ay isang masalimuot na usapin na kailangang timbangin ng maigi ng bawat bansa. Ang sitwasyon sa himpapawid ng Europa ay nagsisilbi ring babala para sa iba pang mga rehiyon sa mundo, kabilang ang Timog Silangang Asya. Ang aral dito ay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang balanseng puwersang militar na hindi lamang umaasa sa dami kundi sa kalidad at pagiging handa ng buong sistema. Ang karanasan ng Ukraine ay nagpapakita na ang pagtanggap ng mga sopistikadong sandata ay isang bahagi lamang ng solusyon. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahan ng bansa na panindigan at patakbuhin ang mga sandatang ito sa loob ng mahabang panahon. Para sa mga bansa sa rehiyon na nagmamasid, ang estratehikong pasensya at ang pagtutok sa mga lokal na kakayahan ay mga aral na hindi dapat baliwalain sa gitna ng tumitinding tensyon sa geopolitika. Habang nagpapatuloy ang tunggalian, ang papel ng mga bagong teknolohiya gaya ng artipisyal na katalinuhan sa loob ng mga sabungan ng eroplano ay magiging mas mahalaga. Ang Su-57 ng Rusya ay nagpapakita na ang hinaharap ng digmaan sa himpapawid ay hindi na lamang tungkol sa galing ng piloto kundi tungkol sa bilis ng pagproseso ng datos at ang kakayahang gumawa ng tamang desisyon sa ilalim ng matinding stress. Ang pagpasok ng mga electronic co-pilots ay magbabago sa paraan ng pakikipaglaban, kung saan ang tao at makina ay magtutulungan bilang isang-iisang unit. Ang bansa na unang makakakuha ng perpektong balanse sa teknolohiyang ito ay siyang magkakaroon ng kontrol sa kalangitan sa mga susunod na dekada. Ang hinaharap na mga operasyong panghimpapawid sa Europa ay nananatiling hindi tiyak, ngunit ang isang bagay ay malinaw. Ang labanan para sa superioridad sa himpapawid ay hindi na lamang usapin ng mas malalakas na makina o mas tago na disenyo. Ito ay naging isang labanan ng mga sistema, ng mga industriya at ng pambansang determinasyon. Ang bawat Su-57 na lumilipad malapit sa hangganan ng NATO at ang bawat bilyong euro na ipinangangako para sa mga bagong eroplano ng Ukraine ay mga piraso lamang sa isang mas malaking laro ng chess sa geopolitika. Ang huling resulta ng tunggaliang ito ay magpapasya hindi lamang sa kapalaran ng isang bansa kundi sa buong istruktura ng seguridad sa mundo para sa mga susunod na henerasyon. Sa pagtatapos, ang pagsusuri sa sitwasyong ito ay nagdadala sa atin sa isang neutral na pagtatasa ng hinaharap. Ang Rusya, sa kabila ng mga hamon, ay nagtagumpay na ipakita ang kanilang tatag at kakayahan na manatiling isang malakas na kapangyarihang militar sa himpapawid. Ang kanilang Su-57 ay hindi lamang isang eroplano kundi isang simbolo ng kanilang pagtanggi na maging biktima ng mga parusa ng kanluran. Samantala, ang Ukraine at ang mga kaalyado nito ay nasa isang krus na daan kung saan ang kanilang mga desisyon sa mga susunod na buwan ay magpapasya kung sila ba ay magkakaroon ng isang tunay na epektibong puwersang panghimpapawid o isang napakamahal at mahirap na pasanin sa kanilang pondo. Ang pagiging makatotohanan sa kanilang mga ambisyon at ang pagtutok sa pagbuo ng isang matatag na pundasyon ay ang tanging paraan upang matiyak ang kanilang seguridad. Ang kaayusang pandaigdig ay kasalukuyang nasa isang yugto ng pagbabago kung saan ang mga lumang alituntunin ay hindi na sapat upang mapanatili ang kapayapaan. Ang kompetisyon sa himpapawid ay isa lamang sa maraming mga harapan kung saan ang mga malalaking kapangyarihan ay naglalaban-laban para sa impluwensya at kontrol. Sa gitna ng lahat ng ito, ang pinakamahalagang leksyon ay ang kahalagahan ng pagiging handa at ang kakayahang makibagay sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya at politika. Ang kalangitan ng Europa sa taong 2026 ay nananatiling isang mapanganib na lugar. Ngunit ito rin ay isang lugar kung saan ang mga bansa ay natututo ng mga mahahalagang leksyon tungkol sa tunay na kahulugan ng kapangyarihan at katatagan sa modernong panahon.
Ang bawat lipad, ang bawat radar lock at ang bawat diplomatikong pahayag ay nag-aambag sa isang kwento na ang katapusan ay hindi pa naisusulat. Ang mundo ay nakasubaybay sa bawat paggalaw sa himpapawid ng Europa dahil ang bawat segundo ng katahimikan o putok ng armas ay may direktang epekto sa pangkalahatang seguridad ng ating planeta. Ang hinaharap ay hindi lamang nakasalalay sa kung sino ang may pinakamagandang teknolohiya, kundi sa kung sino ang may sapat na karunungan upang gamitin ito sa paraang magdudulot ng katatagan sa halip na pagkawasak. Sa huli, ang seguridad sa himpapawid ay hindi lamang tungkol sa pagtatanggol sa teritoryo, kundi tungkol sa pagtiyak na ang kalangitan ay mananatiling isang lugar ng kalayaan at hindi ng takot.